VP Sara Duterte says that she will fight against greedy of a certain high-ranking officials in the government. Any comment on this? Again, she will what? Fight Fight what? against greedy of a certain high-ranking officials in the government. Sinong particular? Well, yan lang ma'am ang sinabi niya kasi Ah. parang hindi pinupunto niya ma'am na may mga certain greedy officials sa government. Okay, siguro unahin po muna natin sa OVP. Yun Yun lang po. Okay. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Serbisyong may puso para sa mga OFWs. Bilang tugon sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maghatid ng serbisyong may puso, binuksan kahapon ang bagong OFW Lounge sa NAIA Terminal 1. Pinangunahan ni First Lady Liza Marcos ang seremonya ribbon cutting ng bagong OFW Lounge sa NAIA Terminal 1 kasama si DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Kasama rin sina OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, Pasay City Mayor Imelda Gallardo Calixto Rubiano, at NNIC Chairman and CEO Ramon Ang sa nasabing kaganapan. Ang OFW Lounge ay ang unang pamaskong handog ni Pangulong Marcos Jr. para sa mga bagong bayani ng bansa. Ayon sa DMW, sa pangunguna ni Secretary Kakdak, mararanasan ng mga kababayan nating OFWs ang mas maluwag, mas maaliwalas na espasyo at mas pinalawak na serbisyo gaya ng complimentary food and drinks, comfortable resting areas, charging stations, at secure baggage storage rooms. Ang pagbubukas ng panibagong OFW Lounge ay patunay lamang na prioridad ni Pangulong Marcos Jr. at ni First Lady Marcos ang kapakanan ng ating bagong bayani. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question, Eden Santos, Net25. Yusek, good morning po. Any reaction po from the palace regarding po dun sa 14 million pesos na uncollected expenses po ng Marcos administration sa kanilang foreign trips na filag po ng COA? Mhm. Actually po, lumalabas po dito sa COA report or sa nabanggit na anunsyo or pag-flag ng COA. Ang COA, ang OFW ang may receivables. So, dapat ang OP ang babayaran ng ibang mga ahensya. Okay, ito po ang masasabi natin patungkol dyan, and I quote, "Collection letters were already issued in April and May 2025. Of the said amount, 7,887,555.64 or 55% were already collected to date. The OP consistently monitors the outstanding bills through monthly aging report and sending of collection demand letters." End of quote. Pero po Yusek, parang inabonohan po ba muna ito ng Office of the President, yung gastusin sa foreign trips ng mga iba't ibang government agencies, tapos po tsaka lang babayaran? Parang ganun po yung nangyari. Ganun po. Ganun po ang nangyayari. So hindi pa po sila Kasi kailangan pong bayaran. Kasi kung hindi mo nababayaran, hindi po aandar ang pagtrabaho ng OP. At mafa-flag po talaga ng COA ang OP kapag hindi nagbayad. Kaya po nagbibigay na po ng mga demands ang OP sa mga ahensya para po mabayaran pong muli. Or rather, mabayaran yung kanilang mga kakulangan at ito naman po ay dumadaan sa legal na proseso. Meron po bang deadline na sinet ang OP para po makapagbayad na itong mga iba't ibang government agencies na ito? Meron po, nasa demand letter po nila, sa collection letter nila para po matugunan agad ng mga ahensya. At alam naman din po natin sa gobyerno, paminsan-minsan, may mga sinusunod na proseso. Ilan po yung deadline kung alam po ninyo? Hahanapin ko po muna yung demand letter para po mabigyan ko po kayo ng update patungkol po dyan. Thank you po. Thank you po. Follow-up question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, follow-up lang. What was the reason kung bakit po yung mga agencies medyo natagalan ng pagbabayad sa OP?
Ano po yung binigay nila? Sa ating pagkakalam, may mga legal na proseso na dapat na sundin. At aalamin din po natin, kaya po sinabi nga po natin, collection letters pa lang ay meron na po as early as April and May 2025. So hahanapin po natin at titignan po natin kung ano yung mga reasons kung bakit na-delay ang kanilang pagsusumite ng mga payments para sa OP. But ideally, ano po ba usually yung average period na binibigay dito sa mga departments? For example, dito sa ganitong sitwasyon na pinapalawalan ng OP, yung supposedly ay budget na galing sa kanila. Depende po sa sitwasyon. So, may mga pagkakataon po kasi na kailangan talaga muna na mag-audit, kailangan na mag-report. So, aalamin po natin sa mga ahensya kung bakit medyo natagalan ang kanilang pag-remit ng kanilang mga payments. Salamat, Yusek. Thank you. Julie Baisa, 1PH. Morning, Yusek. Yusek, PCIJ reported na isa daw po sa nangunang beneficiaries ng allocable funds ng DPWH and district ni Ilocos Norte 1st District Congressman na Sandro Marcos from 2023 to 2025. Baka nakarating na po ba to sa Pangulo or may comment? Kasi sinasabi po, mukhang politicized daw yung pagpopondo dahil mataas yung nakuha ng 1st District ng Ilocos Norte kahit na mas mababa yung population as compared with, for example, Rizal na mas mataas yung population pero mas konti yung allocable funds. Nabasa na po ng Pangulo ang nabanggit na report or pag-uulat ng PCIJ. But as of now, I cannot speak for in behalf of Congressman Sandro Marcos. At sabi naman po niya, siya po ang nagboluntaryo. Kung ano man po ang issue sa kanya, siya mismo ang pupunta sa ICI para maimbestigan po siya. Bigyan lamang po siya ng date para po magkaroon ng tamang schedule. Si Presidente po, anong comment, Yusek, dun sa report? Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Thank you. Follow-up question, Jean Mangalus, Philstar.com. Good morning. But would the palace be open to the possibility of a lifestyle check for the presidential son and the family, given the allegations of corruption? Nandiyan na po yan. Wala mong pinagbabawal sa lifestyle check. Kahit sino po. So open po na. Open po, even before. Thank you. Let Narciso, DZRH. Mike, please po. Good morning, Yusek. Ma'am, hingi lang po kami ng reaksyon ng Malacanang dun sa pagsuspende ng Kamara kay Congressman Kiko Barzaga. Decision po yan ng House of Representatives. So, yan po ay nalaman na po kung ano po naging desisyon. So, ginagalang po ng Pangulo kung ano man ang desisyon ng House of Representatives. Ang dating po kasi kay Congressman Barzaga ay sinuspindi siya. Bagamat Kamara yung nagpataw ng suspension, ay sinuspindi siya ng Administrasyong Marcos na maraming kaalyado sa Kamara dahil dun sa pagiging critical niya sa Presidente. Ano pong masasabi ng palasyo? So, in other words, sinasabit niya ang pangalan po ni Pangulo dahil sa kanyang pagkakasuspindi. Yes po. Unang-una po yung mga lewd photos na kanyang pinost. Hindi naman po kasama ang Pangulo nung ito ay kanyang ginawa. Hindi naman kasama ang Pangulo nung ito'y pinost. At yung mga sinasabi niya, mga umanong disinformation laban sa AFP, hindi rin po yata kasama ang Pangulo sa kanyang mga umanong disinformation. So sa ating nakikita rito, ginagamit lamang ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. para ma-justify ang kanyang mga ginagawang disinformation. Thank you. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po, Yusek. Yusek, is the government considering na maglabas ng reward o pabuya para mabilis na madakip si dating Congressman Saldico? Sa ngayon po, wala pong napag-uusapan sa ganyan. Pero since nadinig po sa inyo, maaari po siguro i-considera. Pero as of now, wala pa po napag-uusapan tungkol dyan. Pero naniniwala po ang palasyo na malaki may tutulong kung sakaling maglabas ng reward para madaling ma-locate and eventually ma-arresto na si Saldico. Maganda po suggestion yan. Opo. Thank you po, Yusek. Thank you. Maricel Umali, GMA News. Ay, Maricel, sorry, rather. Good morning, ma'am. Ma'am, speaking of mga fugitives, meron na po ba tayong information as to the whereabouts of Cassandra Leong and ano po yung efforts natin to track her?
Yeah. Actually, humingi po tayo ng response mula sa DILG. At ang sabi po ay sa kasalukuyan, base sa kanilang records, nasa Pilipinas pa po si Miss Cassandra Ong. At patuloy pa rin po ang paghahanap sa kanya dahil nga siya po ay tinatawag na fugitive dahil may warrant of arrest na po. So, kung sino man din po sa mga kababayan natin ang makakakita kay Cassandra Ong, ipagbigay alam din po agad sa ating law enforcement agencies para pa magampanan din po ang pagsiserve ng warrant of arrest sa kanya. In the same light, ma'am, i-request nyo ba ang taong bayan na picturean din siya pag siya'y makita katulad ng request ng DILG na gawin for Zaldico? Sa lahat ng mga pagkakataon, sa lahat ng maaaring gawing paraan, maliit, malaki na tulong, makakatulong po yan sa gobyerno para po maharap ang mga fugitives. Maraming salamat po. Thank you. Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Tugon lang po ng Malacanang regarding po sa sinasabi ni Zaldico kasi nakasulat, ito po ay galing sa kanyang sulat para kay Pangulong Marcos. Sinabi kasi ni Zaldico na si dating Senate President Escudero po ang nag-utos na magtapyas ng pondo sa ilang government agencies sa 2025 budget. At sinabi niya, hindi po daw ang Kamara ang nagtapyas, kundi po ang Senado. Ano po ang masasabi dito? May effort na rin po ba na investigahan po ito? Una-una po, kung ang itunuturo niya po ay Senado, mas maganda po siguro na ang Senado mismo ang sumagot ito. Kung sino mang particular na tao ang kanyang binabanggit, mas maganda po na maitanong kung ito'y may katotohanan. Considering the fact that Zaldico is still not here in the country. He's not ready to face the Filipino people here in the country. So parang mahirap din naman pong tugunan ito. Basta-basta. Hindi natin alam kung anong katotohanan dito. Pero kung sino man po yung nabanggit niya na concerned officer from the Senate, mas magandang siya po ang sumagot kung ito po may katotohanan. Pero sulat po kasi niya ito, ma'am, kay Pangulong Marcos. Hindi pa nga po natin alam kung ito'y natanggap ng Pangulo dahil hindi namin napag-uusapan itong sulat na ito. Okay, salamat po, ma'am. Thank you. Next is Samuel Medinilla, Business Mirror. Hey, good afternoon. Hey, good morning po, ma'am. Itatanong ko lang po, if President Marcos will extend the service contracts of COS and GO workers beyond December 31, 2025 in connection po to dun sa COA DBM Joint Circular Number 2 Series of 2024 na supposedly after this year, matatapos na po yung mga contracts ng nasabing workers. Magkakaroon po ng meeting mamaya. So most probably by tomorrow, meron na po akong update sa inyo. Thank you po. Follow-up question na po from Christian Usoros, DZMM. I'm going back kay Zaldico dahil na-mention po kahapon ni Secretary Remulla na maaaring nasa Portugal si Zaldico. May directive po ba ang Pangulo sa DFA in coordinating with Portuguese authorities or officials para po ma-counter-check kung talaga pong nasa kanila si Zaldico? Sa lahat po na ahensya na concern, since ang Pangulo po ay nag-utos na rin po na ihanapin at pauwiin dito si Zaldico, lahat po ng ahensya na concern dapat po na alamin ito at makatulong para mapabalik po agad si Zaldico sa Pilipinas. Thank you. Follow-up question again, Vance Fernandez, Police Files. Yes, ma'am. BP Sara Duterte says that she will fight against greedy of certain high-ranking officials in the government. Any comment on this? Again, she will what? Fight. Fight what? Against greedy of a certain high-ranking officials in the government. Sinong particular? Well, yan lang ma'am ang sinabi niya kasi parang hindi pinupunto niya ma'am na may mga certain greedy officials sa government. Okay, siguro unahin po muna natin sa OVP. Yun Yun lang po. Okay, thank you. Thank you. For our last question, Tuesday New, DZBB. Good morning, ma'am. Ma'am, may mahahalagang position po sa palasyo na hindi pa napupunan like Office of the Chief Presidential Legal Counsel at saka yung PLLO. Meron na po bang kapalit sa mga pwestong ito?
Mamaya po magkakaroon kami ng meeting at maaari ko pong itanong yan. Sa ngayon po ay wala pa pong nababanggit sa amin. Doon po sa MECO, ma'am, parang mayroon na kaming narinig na mayroon nang naiupo doon, hindi pa po naia-anunsyo. Hindi pa po na ibibigay muli sa akin. Kapag ka po na ibigay sa akin ng pinakadetalye, ibibigay ko po agad sa inyo. Last question, ma'am. Sa Senate, ma'am, sabi po ni Senator Win Gatchalian, parang kapos na sa panahon para maipasa itong 2026 pambansang budget. Kapag ka nangyari daw po yun, mauulit itong pinaka-maanumalyang 2025 national budget. Ano ba ang pwedeng gawin natin para maihabol na maipasa yung 2026 budget? Ay, bilisan ng trabaho. Dapat bilisan ng pag-aaral. Ayaw po ng Pangulo ng reenacted budget. Alam po natin yan. So hanggat maaari, bilis-bilisan natin, although kahit tapos na yung kapos ang panahon, sana po mas mapabilis natin. Last question. Chloe Hufana, Business World. Yusek, quick reaction lang po sa statement ng DepDev kahapon na the Philippines might miss its GDP growth target for third year in a row. Quick reaction from the palace. Muli, sinisikap ng palasyo, sinisikap ng Pangulo na maabot natin kung ano yung target po natin. So pagsisikapan pa rin po. Especially with this kind of rallies na nangyari po, medyo maingay po, talagang po nakaka-apekto to sa ekonomiya. So, pagtutulong-tulungan po ng economic team ng Pangulo at also with the help of the people na sana maabot natin ang target. So gusto pa rin po natin maabot ang target? Definitely. Thank you, Yusek. That's the last question, Yusek. Thank you.